training yung aking mga tao, hindi ko pa kabisado mga gamit namin. Ibig sabihin, dominante masyado sa tingin ko yung kadring pang politika doon sa kadring pang militar. Kadring pang militar ako, siya, kadring pang politika. Binaba mo sa akin yung misyon, sapat na sa akin na nakuha ko yung misyon. Tahimik ka na dyan. Sa petsang binigay mo sa akin, sa loob ng 2 linggo, bibirahin ko yan. Pero kang apurado, ako ng balang dumiskarte. Nakikialam eh. Deployment ng puwersa, deployment ng intelligence team, ng lahat-lahat, nakikialam pa. Baril na dadalhin ko, siya huwag ka na makailan kung pwede suntukin ko eh. Ganon yung ginagawa. Yun, nakababa ng moral ko din yun. Yun, mga ilang may binigay sa akin operasyon din noon, checkpoint. Barangay Kalumpang ng Tayabas. Sabi, mag-check kami, magpa-expose. At dahil yung buong kumpanya, company formation naka-ambush. Tapos walang ibang marunong mag-drive, tapos walang ibang pwede lumabas na maghawak daw ng team. Nagdala ko na 5 tao. Nagbiyahe kami doon sa crossing, sa puntang Tayabas, Sariaya, Lucena. Nagabang kami doon. Tapos nakakita kami ng pang-militaring sasakyan, upakan namin sa daan. Tapos bumangga na yung sasakyan, matras na kami. Punta na kami sa main body, inaasahan namin, may magre-reinforce, hahabulin kami sa bugyo yung hahabol sa amin. Walang humabol, nag-check lang doon. Kinabukasan umaga, napipikon na pinalabas uli kami. Sabi ko, naandun pa ang military chinempuan lang namin, kumakain. Ang military nasa Lucena, sa Camp Nakar. Salisi kami naman nag-check uli. May NPA na naman doon, check naman. Nakakita namin si Major Siciliano ng Philippine Marine Battalion Commander. Na-check namin, nakuha namin 2 pistol. Ang masakit noon, nadala namin yung baril, nag-report kami, aksama, 2 baril nakuha natin, 2 pistol. Tagumpay tayo. Sabi, ba't hindi nyo pinatay yung medyo? Sa akin noon, ayaw ko na nga ng patayan na, sabi ko na, masyado na sobra na masyado na akong naguguluhan. Sabi ko nga, paano tayo mananalo kung puro patayan? Isa nakademoral sa akin dyan, yung nangyari sa Batangas. Read ba namin yung bahay ng CHDF? Ang plano na kukunin lang ng buhay. Ay lumaban yung CHDF, naandun yung pamilya niya, obligadong putukan dahil minamatay sa aming isa. Pinutukan, minadami ng mga bata. Sabi ko, masakit sa akin yun Sabi natin, ayaw natin ng madama yung walang kinalaman. Kaya ibig sabihin, sunod yung mga pambababa ng moral ko noon. Yun, nagmungkahi ako magpaalis na sa fighting unit. Hanggang sa itong napalipat ako sa Banahaw Command kay Ka-Hector. Tuloy-tuloy kami nag-organize ng propaganda. Umabot siguro 11 buwan ako nag-organize ng propaganda sa area ng Mauban, Sampaloc, Lokban. Ako na rin yung itinayo doon na CEO ng 3 bayan. Tapos mula yun ng April 88 to March 89. Yun, ako na nag-CEO doon. Ngayon, habang nung October 88, naresto ako ng NPA. Yun. Anong kadahilanan? Ang pagka-aresto sa akin, ako pala ay inirekomenda nung, hindi ko alam noon, inirekomenda ako nung asawa ko noon, si Bing, na arestuhin at imbestigahin dahil sa may mga question sa aking partisipasyon sa kilusan sa loob ng 8 taon. Inaresto nila ako. Bali nung una, sabi Aris, kumonsentra ka, pumunta ka sa amin dito at kailangan may special na assignment ka. Papaloob ka sa special team na mag-aaresto sa mga DPA sa bawat unit. Okay lang sa akin. DPA pala yan Ubusin natin yung mga DPA niya. Yung ganun paniwala ko dahil ako talaga sa kilusan Tapos bago kayo mag-operasyon sa Laguna, Quezon para manghuli, pwede kang makipagkita sa asawa mo, yan ang sabi sa akin. Lalong okay sa akin dahil 3 buwan na kami din nagkikita. Pabor naman sa akin yon. Akala ko magkikita kami. Pagdating doon, kinadena ako. Inaresto ako nila Ka Roger, nila Ka Iban, yung iba pa, 3, bali 5 sila. Panimula, 1 oras kaming nag-uusap ng ganito, sinasabi nilang ako'y DPA. Kaya kung ako'y susurrender, 2, pinamili niya ako sa 2. Kung ikaw ay aamin, Aris, na ikaw ay isang DPA, hindi ka namin kakadena. Katunayan niya, marami nakakadena dyan. Hindi ka namin kakadena, hindi ka namin tutorturin, ikaw ay papalayain. Dadalhin ka sa rehabilitation center sa Samar, sa Kalinga, Apayao. Tapos kung ikaw naman hindi aamin, kakadenahan ka namin, tutorturin ka namin, tiyak na hindi ka tatagal, mamili ka sa 2. Sabi ko, wala akong pipiliin dyan dahil pag ako hindi umamin, tutorturin ako, ayoko niyan. Pag ako umamin, hindi man po pwede, hindi man ako DPA, saan ako lalagay? Wala. Sa madaling sabi, nakadenahan ako, October 19, 1988. Yun. Sa proseso na yon ng pag-torture sa akin, mula sa pagka-aresto sa akin, 2 gabing sunod,
2 araw na hindi ako ginagalaw nila, walang kumakausap sa akin, pero nakakadena ako, ang paa at kamay ko. Kung siguro nakakita naman kayong kadena, yung ganyan, no? Yung mga kadena na kaganyan. Ganyan lang kaluwang. Tapos yung sa paa ko, hindi makakatakbo. Ganyan lang ang hakbang. Kinadena ako ng 2 araw at 2 gabi. Ano to? Ikinulong ka? May seldang ginawa? Walang kulungan noon. Doon ay merong detention na kasya basta ang 15 katao na mga naka-stretcher o yung sako na nakatuhog. Yung para bang pang binubuhat mo yung pasyente, gano'n. Stretcher kung tawagin. Nakahiga doon ng bihag tapos yung paa nakakadena sa kahoy. Kaya nakakadena ka habang tutulog, nakakadena ang paa doon sa kahoy, hindi makatakbo. Yun. Noon ko nakita yung mga pahirap na ginagawa nila, para sa akin noon, parang ako'y napapatawa pa. Hindi mo ako nasasaktan. Nakikita kong ginagawa. Para sa akin, sanay na ako sa ganong, yung parang training eh. Kasi sa military training, kung tawagin basic military training, yung BKM, marami baga mga drama na akala mo totoo. Pero yung pala, training. Ang inisip ko, merong military training, baka ito naman training para sa mga miyembro ng CPP. Ano, baka pagsubok naman ito sa mga paninindigan namin kung talagang kami ay kaaway, kung kami talagang gano'ng katatag sa kilusan. Sa akin, drama. Para sa tingin ko, 2 araw at 2 gabi ako nag-oobserba. Noon, nililinaw ang patakaran. Wala na akong karapatan bilang kasapi. Hindi na ako commander, hindi na ako CEO, wala na akong tauhan. Yun ang sinasabi. Wala na akong karapatan magmungkahi. Hindi pwede akong makipag-usap sa katabi ko. Sino man sa kanila, hindi ko pwedeng tawagin ng kasama. Sa madaling sabi, nilinaw yung patakaran sa akin. Masyado akong naaasiwa na doon. Hindi ko nagugustuhan yung mga ginagawa. Noong nakakita unti-unti ako, merong ilalabas sinisipa, meron doon minumura, meron doon yung ulo ng nakahiga, bubuhatin ng bantay, isasaksak dito, gugupitan ng gugupitan. Meron diyan kukunin, isasak diyan, gugupitan nila, aalisin lang ito ng bigote dito, itong isang kilay aalisin. Yung ganun bang, mukhang hindi na ito totoo eh. Kasi pagkatapos ng training, ganun itsura nito mga ito. Yung iba kinakalbo eh, yung ginuguhitan lang dito ng gunting, meron dito, meron inaahit ito naman ang lago ng buhok dito. Sabi ko, hindi ito training palagay ko ah. Parang totoo na nga, merong nag-iiyakan doon, nagsisigawan dyan, basta ang larawan kung papakaramdaman mo, parang karumal-dumal na itsura ng kapaligiran. Meron doon gumugulong sa sipa, meron nakabitin, may babaeng hinuhubuan, meron naman doon na nangihingi ng pagkain at may dumudugo ang muka. Tapos may nagsisigawan doon, may sumisigaw doon babae. Ang dami, magulo. Para sa akin noon maraming question, bakit nagkakaganon? Kasi madaling sabi noon, nung ako ipatawag na, kasi noon, yung pala, tuwing 3 araw ini-interrogate. Pagka na-interrogate ka ngayon, bilang ka ng 2 araw, kasunod na araw, i-interrogate. Interrogasyon na naman. Kaya nung unang interrogasyon sa akin, pinapasuko pa rin ako. Ari, sige, tatanggalan ka namin ng kadena ako, ikaw i-aamin, DPA ka. Ganun uli. Ako talagang wala akong kaalam-alam dyan. Naandun din, kaharap ko rin yung asawa ko, si Bing. Tsaka yung aking hipag, yung aking bilas, yung aking pinsang CEO. Ako talagang, ano ba itong klaseng ito? Drama ba ito? Hindi, nakakatikim na akong sampal at suntok. Hindi na talaga ito biro-biro eh. Iba na. Yun, na madaling sabi, malinaw na sa akin na pahirap talaga itong ginagawa nila. Masasabi mo ba sa amin, Kaari, saan lugar yan? Nangyari po ito sa boundary ito ng ng Sitio Piapi at Kabanabanaan. Sa iyong palagay, Ari, mga ilan kayong bihag dun sa lugar na sinabi mo? Nung basta ang dinatnang ko ho ay kung pag-aaralan ho ay pabago-bago ang bilang. Araw-araw nagbabago ang bilang, lumiliit o lumalaki. Nung unang dumating ako doon, nagpapasabilang sila eh. Yung mga gwardiya sa bawat detention, pinabibilang. Merong mga tinatakdang numero 1, pabibilangin. Merong 15, sa kabila may 14, merong 17. Basta nabibilang ko, minsan umabot kami ng kung 50. Merong 48, merong 40. Dahil may inilalabas, may ipinapasok. Kaya hindi mo mabuo na yung panahong ako'y nakakulong doon ay pareho ng bilang, hindi. Merong inilalabas. Katunayan yan, 3 team, 3 batch na inilabas. Unang 7, ikalawang 7, ikatlong 7. Yung unang 7 na nilalabas, sabi papalayain daw. Pero nakita namin yung mga damit na dala, suot na mga bantay. Suot na mga nagbabantay sa amin. Yung mga singsing nila, ng mga lumabas, at saka yung relo, nakita namin suot-suot ng mga bantay, at saka yung task force. So anong inisip mo noon? Sa tingin ko noong una, hiningi na, inarbor na. Total, ikaw na may papalayain, akin na lang yan.
Ikaw naman parang bihag pa rin eh. Sabi nila, dadalhin sa detention na area, detention center. Doon ay bilanggo pa rin, pero laya. Hindi ka makakauwi. Doon ka lang muna, halimbawa 3 taong ka ron, malaya kang kumilos doon. Hindi pa pauwiin. Kaya hinihingi na nila yung sa tingin ko, okay lang hiningi. Maski hingin yung relo ko o ano pa, wala akong pakialam. Basta ako makabuhay. Basta pag nag-aral kayo, malalabas yan, hindi ako DPI. Ganun ang pinapanindigan ko. Pero nung mga ilang labas na, siguro pangatlong labas na ng batch yun, yung kadena, ibinalik may putik, tapos may dugo. Tapos yung short pants nila, dahil maulan nun eh, maputik, may dugo-dugo. Bakit kaya ganito? Parang naninindig ang aming ako, ang pakiramdam ko, para ako kinikilabutan na nun. Parang nung una kasi gusto kong lumahaya eh. Gusto kong ma-rehab, kung tawagin madala sa rehabilitation center. Pero nung nakakita ako ng mga kakaduda-duda, parang ayaw ko. Tapos nabalikan ko yung nangyari na yung kasing 6 na buwan na nakakulong sa loob na yon, nakagapos. Yung siya ma-rehab na kung tawagin, mapapalaya na. Sabi ko, boy, lalaya ka na pala, kamay tayo. Buti ka pa, makakalaya ka na. Sabi sa akin, ibig sabihin, ang pagbasa ko sa kanya, kung pag-aaralan ngayon, hindi ako makakalaya, mali kayo. Hindi pwedeng sabihin, hindi niya pwedeng sabihin yon. Madadali siya. Kaya, ngayon ko nabalikan na gano'n palang ibig niya sabihin, namumutla siya, tatakot siya, at sinasabi niya hindi ako lalaya, parang gano'n ang sinasya niya sa amin noon. Doon baka Aris na sinabi mong bilang kanina ng mga bihag, may mga ilan kung meron na napansin mong mga babae? Ang nakita ko kung binihag doon ay bali sa detention namin ay 2 babae, si Kaleni at saka si Casielo. Doon sa kabilang detention, sa detention 3, nandun yung galing sa simbahan, si Kakrista, yung manganganta sa simbahan, yung kapag nagmimisa, isa yun. Bali 3 babae doon, di bali 5. Tapos doon sa kabila, mayroong 1 Kuba na babae. Pare ko, 2 rin sa kabila, bali 7 babae yun. Ngayon, yung naunang babae, pinatay yung 3 na, ayun. Ang pangalan ay Sandra, Paula, Jubel. Yung Jubel, Paano mo nasabing pinatay? ayun na po yung sa kwentuhan doon, hindi ko na inabot sila eh. Sa palagay mo, Aris, mga anong edad, anong gulang yung mga babaeng bihag na yan? Ang isa sa kilala ko doon at nakita ko na si Kajubel. Si Kajubel, tansya ko po ay hindi bababa ng 20. Mga 22, 20 o 18. Ayun, pwedeng mga ganong edad. Estudyante. Ang naging kaso noon, ang alam ko, nag-combat drill sila, yung unit nila, nag-accidental fire yung kanyang carbine, tinamaan yung binti ng isang kasama niya. Inaresto na siya dahil DPA pala yung galing sa labas na mamaril ng kasama. Isa yon. Yung isa naman, sinasabing si Kapaula, taga Santa Cruz, taga Barangay Patimbao, Santa Cruz, Laguna. Yon. Yung Sandra, nakilala ko yun, nagkasama kami sa raid noon sa munisipyo ng Dolores, Quezon. Kasama kami noon, kaya kilala ko yung Sandra. Ano yung mga kinakaso sa iyo? Ang ikinakaso sa akin, ako daw isang lieutenant ng Armed Forces of the Philippines. Hindi naman nila tinukoy ko ako PC o Army. Basta ang sabi sa akin, ako ay teniente. Ngayon, nung una, ayon sa interogasyon sa akin, hindi raw ako po pwedeng arestuhin nang wala silang pinanghahawakan. Ganun lagi. Matagal na, ilang beses na ako na-interrogate. At yung huling interogasyon sa akin, November 4, ang sabi nila sa akin, ang huling umausap sa akin kasi yung dati kong asawa, si Kabing. Tsaka yung aking hipag, yung aking bilas, tsaka yung aking pinsang CEO. Sabi nila, ikaw ay may ranggo, ikaw ay military. Kaya kung ikaw ay nakipagtulungan, umamin ka na. Maawa ka sa sarili mo, tsaka maawa ka sa anak mo. Papalayain ka rin naman namin, may konsiderasyon pa. Talagang hindi po pwedeng hindi aamin. Matagal ko nang ginawa yung hindi ko pag-amin, lagi ako nasasaktan at napapabitin. Ako, ayaw ko nang mapabitin dahil masakit. Mahirap. 4 na araw at kalahati ako nakabiting, walang kain at walang inom. Paano yung pagkakabitin sa'yo? Yung kahoy na 2 ganyan, magkatabi, merong parang baras, pambaras, yung binibitin ng ganon. Tapos nakakadena ako dyan, yung ganyang kaluwang, tapos nakakadena pa ako. Tapos sa gitna noon, merong kadena na isinasampay dyan. Pag isinampay, hihilahin mo, halimbawa ikaw ang bantay, hihilahin mo yun, tataas akong ganon. Tapos kumbaga, kung halimbawa, nakatikbi kasi yung dulo ng paa na ganyan, yun. Tapos yan, nakaganyan. Hindi pwedeng ibabang ganun dahil mabibigti ito. Kaya sa madaling sabi, hindi po pwede. Yun, ganun kahirap ang bitin. Kaya sabi ko, ako ayaw ko na magpabitin. Hindi ko kaya. Dahil sa 4 na beses, 4 na araw at kalahati ako napabitin, pinanindigan ko nang aaminin ko na ang gusto nilang ipaamin sa akin.
Ngayon, ang sabi sa akin,